Lucien, pakiusap, Lucien, para sa akin. Ang tatay mo ay nasa ICU sa ospital ng probinsya. Hindi makabayad ng bayarin sa ospital araw-araw. Anong silbi ng pagbabantay mo sa sirang quarry na yan? Kaya sinamantala mo ang pagkawala ng malay ng tatay ko. Dala-dala ang sirang papel na ito para pilitin akong isanla ang quarry sa kanya? Ay, hindi naman sa ganyan, Xiao Chen. Para sa pagpapagamot ng katay mo, nangutang ako ng 100,000 sa 5 bawas 6. Ang sirang quarry na ito ay 3 taon nang pinabayaan. Wala man lang makuhang material na pwedeng gawing ashtray. Hindi makakakuha ng kahit ano. Binili ko ang lupa sa halagang 100,000 para palawakin ang aking bathhouse. Tinutulungan ko ang pamilya ninyo na malampasan ang pagsubok. Malampasan ang pagsubok? Lucien, nababaliw ka na ba? Paano mo babayaran ang 100,000? Gusto mo bang makita ang tatay mo sa ospital na hindi nabibigyan ng gamo? Kahit na maging pulbos pa ang quarry na ito, hindi kayo ang makikinabang dito. 100,000, tama ba? Bigyan mo ako ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ibabalik ko sa iyo ang 100,000 kasama ang interes. Kung hindi ko mabayaran, iwan ko ang lahat, si Lucien. Ibibigay ko sa iyo ang lupa. Hahaha, may tapang ka. Sa loob ng 3 araw, ingnan natin. Itong basurang batuhan mo na hindi man lang makahiwa ng ladrilyo, paano ka makakakuha ng 100,000 cash? Tara na. Ding! Nakita ang host. Malakas na kagustuhang ipagtanggol ang teritoryo. Ang mga kondisyon ay tugma. Ang Universal Customer Flow Jade Cutting System ay bind. Matagumpay na nabind. Sa bawat matagumpay na pag-akit ng host ng isang customer, para sa blind cutting ng raw stone, ang espiritual na enerhiya ng teritoryo ay otomatikong mag-evolve ng isang punto. Ang pinakamataas na kalidad ng jade, tataas ng 100%. Akitin ang mga customer para sa blind cutting, para ang mga sirang bato ay magmutete at maging dekalidad? Yayaman ako. 500 bawat isa. Blind pick, blind cut. Kung makakuha ng ice grade jade, babayaran ka ng 10,000. Kung pumalya, pananagutan mo. Walang pananagutan. Pagkalipas ng 1 oras. Ginagamit ang mga sirang bato bilang gimmick para lokohin ang mga tao. Hintayin mo. Darating ako sa loob ng kalahating oras. Ita, Per. Ito ba talaga ang tinatawag mong raw stone field? Ang mga batong ito ay halos maging lupa na. Emye. Sa ganitong sirang lugar, naglakas loob ka pang magyabang. Gagarantiya kang may ice grade jade. Tapos magbabayad ka pa ng 10,000. Hindi ka ba natatakot kay Kuya Big Mouth? Ngayon, huhubaran ko ang lahat ng sikreto mo. Tigilan mo na ang daldal. Blind cutting fee, 500. Scan muna bago magsimula. Malinaw ang nakasulat sa patakaran. Kung pumalpak ang pagputol, kasalanan mo yan sa pagpili. Hindi kami mananagot kung masira ang raw stone. Kung takot kang magputol, sumakay ka na sa sira mong sasakyan at umuwi ka na para matulog. Provocation, ha? Say, Kuya Big Mouth, ngayon, gagastusan ko ang 500 para lang sa isang biro. Mamaya, kung ako ay walang kahit isang hibla ng berde na maputol, tingnan natin kung paano mo sisirain ang sira mong brand. Ding! WealthPay, nakatanggap ng 500 yuan. Nakita ang unang tunay na customer, gumawa ng transaksyon at naghahanda ng magputol ng bato. Kasalukuyang customer flow progress, 1/10. Ibinibigay ang reward ng system. Ang spiritual energy ng teritoryo ay tumaas ng 10%. Bahagyang tumaas ang jadeification level. Ang tigas ng lahat ng raw stone sa lugar, ang water grade at value limit ay tumaas ng 100%. Nagsimula ang pag-induce ng kulay berde sa ilalim. Boss, sa tumpok ng mga sirang bato mo, kahit may glass grade jade, dapat may kaunting liwanag na lumalabas ngayon, di ba? At gagarantiya pang may ice grade jade. Kung makakita ako ngayon dito kahit isang hibla ng berdeng jade, lalamunin ko itong bato ng buo. Huwag kang magmadali. Hayaan mong umikot muna ang talim. Paalala lang, hawakan mong mahigpit ang joystick mo. Nagpapanggap lang. Aray, anong kleseng tigas to? Boss, bilis. Tulungan mo ako. Patayin ang kuryente. Ang tigas nga. Ang pakiramdam nito, siguradong matandang hard jade na dekada na. Ikaw ang maghiwa. Ang patakaran ay patakaran. Ita ka. Bakit ang tigas nito? Grab. May artipisyal na pandikit ba sa loob ng batong to? Isang bato na ang balat ay parang dumi ng baka. Paano nangyaring paghiwa mo, mas kumikinang pa sa 100,000 na open face jade? Kita mo na? Sabi ko na sa'yo, hindi kami mananagot kung pumalpak ang paghiwa. Sa ganyang katiting na tapang, hindi mo nga mahawakan ang isang maliit na bato. Ano pa ang gusto mong hamunin? Ang pagbubunyag ng peking produkto sa buong network. Boss, may kakaiba sa stone field mo. 500, tama? Mag-scan pa ako ng 500. Hindi. Babayaran ko ang buong araw. Ngayon, talagang gusto kong ipahiwa lahat ng mga bulok na raw stone na nasa tabi kanina. Isang tao, isang raw stone kada araw. Kapag nahati na, dalhin mo ang raw stone mo at umalis ka na. Ita, mga kapatid, may kakaiba sa Nanjiao, West Stone Field na 2. Nag-blind coating ako ng 500 pesos at nakakuha ako ng high ice floating green. Sino ang maniniwala doon? Ita, kung ayaw nyo maniwala, magdala kayo ng pera at pumunta dito para sumuporta. Naibigay ko na ang coordinates sa inyo. Grabe, talagang napakaganda.
Boss, nag-scan ako ng 500 kanina. Huwag mo nang i-refund, bibigyan pa kita ng 10,000. Babayaran ko ang makina na to buong araw. Gusto kong ipahiwa lahat ng bulok na raw stone mo dito. Nakasulat ang mga patakaran sa board. Kung marunong kang magbasa, tingnan mo. Isang tao, isang araw, isang raw stone lang. Kung lugi, pananagutan mo. Kung panalo, umalis ka. Boss, baliw ka ba? Ayaw mong kumita. Bibigyan kita ng double, 50,000. Dalhin mo ang raw stone mo. At umalis ka. Huwag kang humarang sa ilaw. Mga kapatid, may swerteng bato sa Nanjiao West Plant. Tumaya ng 500, nanalo ng 50,000. Mahigpit ang patakaran ng boss. Isang bato bawat araw. Tara na, bilis. Ding! Detected na, nagsimula ng kumalat ang online traffic. Inaasahang tataas ng mabilis ang bilang ng customers. Misyong ibinigay ng system na trigger. Misyon, makalaya sa gulo, kumpleto na. Namimigay na ng reward. Tumaas ang spiritual energy sa teritoryo. Opisyal nang nag-upgrade sa level 1 sa Jade Vein. Nire-repair lahat ng basurang bato sa site. Nasaan ang boss? Pumili ka ng 10 pinakapangit para sa akin. Ako nakukuha lahat yan. Pumila at mag-scan. Isa-isang bato lang bawat tao. Ang patakaran ay hindi nababago. Pero ako, buhay. Dadagdagan ko na lang ang bayad. Kung tanggap mo ang patakaran, scan lang. Kung ayaw mo, umalis ka sa teritoryo ko. Ding! WealthPay, nakatanggap ng 500 yuan. Yan na nga. Buksan na yan. Bakit puro abo lang to? Kung talo, tanggapin mo. Sige, next na. Talo agad. Di ba may ice grade jade kanina sa livestream? Siyam sa 10 taya, talo. Sa basurang hukay na to, malamang isa lang ang magandang bato. Nauna nang napili ng batang yan. Nga! Ang natira, paniguradong panloloko lang. Mga bato lang yan. Binata, gusto ko rin sanang pumili ng isa. Ang asawa ko ay may malaking operasyon bukas. Sa buong buhay niya, ang pinakagusto niya ay ang Kingshi Jade mula sa atin. Gusto kong makahanap ng raw stone na may counting berde. Para makagawa ako ng peace buckle para sa kanya. Para gumaan ang loob niya sa operasyon. Pero sa akin, ito na lang ang natitirang 500 pesos na panggastos ko. Lolo, naguguluhan ka. Ang blind cutting ay paang pagbili ng loto. Nalugi na kami ng husto. Tapos gagamitin mo ang panggastos mo para lang sumugal? Kung puting bato lang ang lumabas, masasayang lang ang pera mo. Tama po, Lolo. Kahit na ito ay isang intangible cultural heritage site, ang mga patakaran ay mahigpit. Kung walang lumabas, walang refund. Kahit na puting bato lang ang laman. Basta ito ay bato mula sa ating intangible cultural heritage site. Gagawan ko ng stone buckle at ibibigay sa kanya. Ito ay isang tanda ng pagmamahal. Binata, narito ang pera. Jupitin mo. Kung tapat ang puso, magkakatotoo. Pumili ka na. Ito na lang siguro. Tamang-tama ang laki. Gagawing pendan. Pumili ka naman na malaki ang liit ng basurang bato na. Yan, kahit may lumabas na green, kaya mo lang gawing singsing na pangmustasa. Puno ng patay na bitak ang bato na, yan ang laman sa loob, ay nagdurog na sa alikabok. Lol, takpan ang tenga mo. Imperial Green Jade. Pinakamataas na kalidad na glass grade jade, na Imperial Green, kahit kasing laki lang ng kabuksyon. Pero Imperial Green Jade, yan. Diyos ko po. Lolo, mag-alok ako ng 300,000 via transfer bibilihin ng Chancy Jewelry ang raw stone na yan. Umalis ka. 300,000 para sa Imperial Green Jade? Lolo, mag-alok akong 400,000 cash settlement. Lolo, ang asawa nyo hindi lang peace buckle ang makakasuot niya, kundi pati ang mga gastusin sa gamot at pagpapagaling ayos na. Totoo nga, ang mabuting tao ay may mabuting kapalaran biyaya mula sa langit. Ang patakaran ay tapos na ang deal, kapag lumabas ka sa pabrika na to ibebenta mo man o itatago, wala nang kinalaman sa akin. Pero hanggat hindi ka pa lumalabas sa pintuang ito. Kung may makakagalaw sa kanya, dudugin ko ang buto niya.
Huwag na maghintay ng 3 araw. Agad, dalhin ang heavy-duty crane ng kumpanya at ang mga cargo truck. Ipatawag ang buong security team. Siguradong may kayamanan sa ilalim ng hukay ng batang yan. Ngayon, ang kontrata ng utang ang pag-usapan. Lahat ng ngawstone sa pabrika, bilang kolateral, sa pilitang kukunin. Clear out. Lahat ng ari-arian sa lugar na ito ay nakalista na bilang kolateral. Agad na itigil ang transaksyon. Anong karapatan ninyong mag-clear out? Sa gitna ng araw, sa pilitan kayong kumukuha at naglilipat. Wala na ba kayong respeto sa batas? Ang may utang ay magbabayad, natural lang yan. Mayroon kaming nakasulat na kasunduan sa utang. At ginagampanan lang namin ang aming karapatan sa kontrata. Ang mga hindi kasali ay lumayo agad. Huwag ninyo kaming hadlangan sa pagganap ng aming tungkulin. Oh, narinig ko. Nasa basurang hukay na ito ay may nahukay na Glassgate Jade at Imperial Gin Jade. Lucien, malaki ang ginawa mong palabas. Gumagamit ka ng peking bato na ninakaw mo kung saan para lokohin ang mga tao dito. Boss Kian, sa mundo ng alahas, magkakakilala tayong lahat. Hindi ko ba makikita kung fake ang Imperial Green Jade? Ang pagiging sakim mo ay masyadong halata. Ama, kami mismo ang nakakita. Bagong hango pa lang sa puti. Hindi pa nga lumalamig ang talim ng kusilyo. Lipangzi, sino ka ba para makialam? Nandito tayo sa Nanjiao. Kung kakampi ka sa mga manloloko, maniwala ka, pati ang Tianzi jewelry mo, isasama ko sa pagbagsak. Ang stone field na ito ay sangkot sa paggamit ng mga raw stone na may iniksyon, nagsasagawa ng maling advertising, at illegal na pagsusugal at paloloko. Napakasama ng kalikasan nito. Ngayon mismo, ang lahat ng kagamitan sa krimen na ito, kasama ang lupang ito na walang silbi, ay dudurugin at ililibing ko. Ang promissory note na 100,000, pupunitin ko agad. Simula ngayon, lumayas ka sa Nanjiao. Akin ang lupa. Ang Provincial Department of Land and Resources ay naglabas ng legal na kontrata ng pagmamay-ari para sa Kingshi Village Rowstone Field. May 30 taon pa bago ito mag-expire. Ang lupang ito ay protektado ng batas. Kung galawin mo kahit 1 pulgada, pag nanakaw yan. Kalokohan. May utang kang 100,000 sa akin. Dapat matagal nang naisanla sa akin ang lupang ito. National Intangible Cultural Heritage, UCL Manual Craft Inheritor, Certipico. Ang nakaukit diyan ay pangalan ng lolo ko. Ang lugar na ito ay nakarehistro sa probinsya bilang Intangible Cultural Heritage Protection Site. Bawat bato sa hukay na ito ay hindi basura ng konstruksyon. Ito ay isang rehistradong legal na Rowstone warehouse. Mga kaibigan, tingnan nyo ng mabuti. Sertipiko ng Intangible Cultural Heritage ng probinsya. Hindi ito basta-basta, ordinaryong tambakan ng bato. May nagdala ng excavator, nagbabanta na patagin ang Cultural Heritage Site. Lahat ng 100,000 tao sa live stream, mag-screenshot at isave bilang ebidensya. Anong ginagawa nyo at nagkukumpulan kayo rito? Anong ginagawa nyo? Patayin ang makina. Kasama, nagkakamali ka. Nagkakamali. May utang sa akin ang batang yan. At gumagawa pa ng gambling fraud. Ako ay, Sir. Kumpleto ang dokumento. Legal ang pinagmulan ng Rowstone. Ako ay narito, nagsasagawa ng legal na Rowstone trading at pagpapakita ng handicrafts. Itong si Boss Kian, dala-dala ang excavator, sinira ang aking gate. Nagbabanta na si Rain ang Intangible Cultural Heritage Site. Kuyan UK, ito ay isang protektadong, lehitimong lugar. Dinala mo ang napakaraming tao at mabibigat na makina. Sa pilitang pumasok sa pribadong ari-arian, nanggugulo ba ang mga kriminal na grupo? Palabasin mo agad ang mga tao mo at palisin ang excavator. Kung hindi, lahat kayo ay dadalhin pa imbestigahan. kasama. May utang siya sa akin na 100,000, nakasulat sa papel. Kung hindi mo mabayaran ngayon, kukunin ko ang lupa ayon sa kontrata. Hindi naman siguro labag sa batas yan, di ba? Ang utang, idulog sa korte. Bawal ang sapilitang paniningil. Lucien, paano ang pera? Boss Lou, utangin ko muna to. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang lolo ko, buong buhay niya nag-ukit ng jede. Ito ang 120,000 na ipon niya para sa kabaong. Dapat ay itatabi ko to para bilhan siya ng pinakamagandang jede para sa lapida niya. $100,000. Bayad na ang lahat, pati interes. Bayad na ang utang. Dalhin mo ang mga sirang gamit mo. At lumayas ka sa teritoryo ko. Ang galing ni Kuya Chen. Durugin ang mga bully.
Sage, Lu Chen. May tapang ka, nakakuha ka ng 100,000. Tingnan natin kung gaano katagal mo mapoprotektahan ang mga batong yan. Sakay na, alis na tayo. Boss Lu, umalis na ang bully. Tingnan mo, maaga pa ngayon. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon at maghiwa pa ng isa? Nga, 500 bawat isa. Mag-scan ako ng QR code. Gabi na, sarado na tayo ngayon. Bukas, magbabago ang patakaran. 50,000 bawat scan. Blind cutting, walang refund. Intangible Cultural Heritage Site, hindi ko man magalaw ang lupa. Hindi ko ba kayang siyain ang isang tumpok ng bato? Ang 4 na balde ng high concentration nitric acid sa trunk, ilabas nyo ibuhos nyo sa mga raw stone na malalaki at may makapal na bala. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanya ang mga tinatawag niyang Intangible Cultural Heritage na kayamanan, pati na ang Imperial Green Jade sa loob. Lahat yan, magiging asido na lang sa lupa. Ita, ang baho naman nito. Huwag ka nang magreklamo, utos ni Boss Kian, ibuhos niyo sa gitna ng hukay sa mga malalaking itim na raw stone. Huwag kayong palalampasin kahit isa. Ibuhos. Utos ni Boss Kian. Kinabukasan, Mga kaibigan, si Kuya Big Mouth 2. Ako ang unang pumila ngayon. 50,000, 50,000 na lang. Kahapon may Imperial Green Jade, kaya siguradong may malaking hiyas pa rito sa hukay ngayon. 50,000. Ano yan? Wala yan. Nagdala ako ng 500,000 cash ngayon. Hindi ako alis hanggat hindi ako nakakakuha ng Isgate Jade. Bakit hindi pa nagbubukas si Boss Lu? Alas 8 na. Ang mga patakaran ay nasa karatula. Pasok. Mag-scan muna ako. Ang pinakamalaking itim na balat sa hukay. Ita, hukay ng basura to. Hukay ng mga Diyos to. Hukay ng mga Diyos. Pinong-pino ang laman, malinis ang ilalim, walang anumang pinsala mula sa asido o bakas ng pag-inject ng pandikit. Boss Lu, nasaan ang balat ng raw stone? Paano nangyari na sa isang gabi lang? Lahat ay naging semi-exposed jade. Semi-exposed jade. Hindi na kailangang hiwain. Direktang bilhin na lang. Hindi ito bato, ito ay mga bundok ng ginto. Anong tinitingnan mo? Anong maganda dyan? Hindi ba't lahat ng bato ay naging abo? Hahaha. Boss Lu, nabalitaan kong inamag na ang iyong Intangible Cultural Heritage Treasure. Wala na. Matagal ko nang sinabi, ang basurang bato ay basurang bato pa rin. Anong nangyayari dito? Ita ang baho. Huwag nang magsayang ng oras. Utos ni Boss Kian, ibuhos sa malalaki. Ngayong gabi, gagawin nating basura ang lahat ng high-grade jade dito. Hayo. Nagpadala kang tao sa hating gabi para sirain ang pader at wasakin ng mga bato? Krimen yan, Ita. Ito ay sadyang paninira ng ari-arian ng kumpanya. Mga kaibigan, tingnan ninyo ang pangit na mukhang ito. Kung hindi makuha sa harap, sa likod si Sis Rain. Naglakas loob kang lokohin ako. Anong ibig sabihin ng video mo? Naghanap ka lang ng 2 temporaryong trabahador para umarte. Para ipitin ako. Hindi ko nga kilala ang 2 yan. Ang balat ng mga raw stone na ito. Noon ay pinahiran ng lolo ko ng espesyal na pulang high color clay. Ito ay matinding alkaline clay. Kapag natuyo, matigas ito parang bato. Hindi ito kapansin-pansin. Nag-alala ako kung paano linisin ng mano-mano ang layer na ito ng panakip dahil abutin ito na matagal. Pero ang 2 alkalina na panakip na ito ay nakatagpo ng inyong ibinuhos na industrial high concentration nitric acid. Isang perpektong acid-base neutralization reaction.
Ang acid ay tuluyang naubos sa balat, at sa halip ay tinulungan akong linisin ang lahat ng rawstone sa hukay na ito ng malinis na malinis. Ang balat ay tuluyang natanggal. Salamat sa kabaitan ni Boss Kian, gumastos siya para umupa ng tao para linisin ang mga bato ko ng libre sa hating gabi. Ha 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 ha. Boss Lou, dahil natanggal na ang balat, huwag na nating i-blend coat. Ang isang ito, maganda ang waterhead at pino ang laman. Bibigyan ko ng 800,000. Hindi na kailangang hiwain, kukunin ko na agad. Ang violet jade na yan, bibigyan ko ng 1,000,000. Ita, manahimik kayong lahat. Kunin ang pera. Narito ang 5,000,000 cash. May check pa ng 5,000,000 sa kotse. Ayoko na ng 50,000 blind cutting. Ang mga ito sa sahig, itong mga peeled na semi-finished raw stone, bibilhin ko lahat ngayon. Bibilhin mo lahat, Lucien. Huwag mo akong lokohin. Itong mga peeled na semi-finished raw stone, bilihin ko lahat sa 5,000,000. Kian Yukay, nilalabag mo ang patakaran. Lahat tayo nandito pa yumaman. Dahil marami kang pera, gusto mong solohin lahat. Nilalabag ang patakaran. Ang pera ko ang patakaran. Sa Naniao, ang mga bagay na gusto ko, ako, si Uyan Yukay. Sino ang maglalakas loob na manghimaso? Mga kapatid, kinakabahan na. Sa harap ng 5,000,000 cash, susuko ba si Kuya Chen? Ikaw, anong ginagawa mo? Boss Kian, hindi ka nakakaintindi ng tao. Kulang pa. May check pa ng 5,000,000 sa kotse. Magbibigay ako ng 10,000,000. Ang gaganid ay naghahanap ng biktima. Ang 50,000 per cut na blind cutting, wala na. Simula ngayon, itong raw stone na iniwan ng lolo ko, hindi ko ibebenta sa mga nagbebenta ng peke o sa mga oportunista. At lalong hindi ko ibebenta sa mataong hindi nakakaintindi ng jede na tulad mo. Hindi ako nakakaintindi ng jade. Noong nagbukas ako ng jewelry store, naglalaro ka pa lang ng putik. Ito ay East Grade. Yang uri ng jade, vibrant green jade. Isang tingin ko lang, alam ko na kung magkano ang halaga. Iyan ang ibig sabihin ng pagkaalam sa jade. Hindi yan pagkaalam sa jede, kundi pagkaalam sa pera. Hindi yan pagkaalam sa jede. Nakasulat sa mga tuntunin ng lolo ko. Ang jede ay may 8 bertod. Gusto mong bumili ng gabato dito? Sige, sabihin mo ang 8 bertod ng jede. Sa bawat tamang sagot, magkakaroon ka ng karapatang magbigay ng presyo. Hindi mo masabi? Dalhin mo ang mabaho mong pera at lumayas ka sa teritoryo ko. 8 bertod ng jade. Ano ba namang tanong yan, Ita? Narinig ko na ang 5 birtod, pero itong 8 birtod, ito ay lumang pamamaraan. Lucien, huwag kang magkunwari dito. Ako ay nandito para bumili ng bato, hindi para mag-exam. Nagdala ka ng isang tumpok ng walang kwentang salita mula sa mga patay na libro, para pahiyapan ako. Buksan niyo ulit ang mga kahon na yan. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hindi magbenta ngayon. Makinis at malambot, ito ang kabutihan ng tao. Master Kin, Kintay daw. Master Kin, siya si Chairman Kin ng Jiangnan Province Carving Association. Naku po, Siya ang tinaguriang pambansang kayamanan na Jedi Master, na kayang magpasya ng kapalaran sa isang hiwa. Mga kapatid, malaking balita. Napakalaking balita. Ang buhay na fossil ng mundo ng paglililok. Personal na bumaba sa probinsya. Master Kin. Kayo po, matanda na, bakit kayo napadad sa liblib na lugar na ito? Ang mga guhit nito ay nasa labas, ngunit ang loob ay makikita. Ito ang katarungan nito. Ang tunog nito ay malinaw at umaalingaw-ngaw, at maririnig sa malayo. Ito ang karunungan nito, matulis ngunit hindi nakakasugat. Ito ang kalinisan nito. Batang kaibigan, ang huling 3 birtud na ito ay ang kahinahunan, katatagan, at kalinawan ng guhi. Master Kin, ako po si Lucien, isang junior, nagtatago lang dito. Nakakahiya po sa inyo. Ang boss na ito kanina ay nagsabing pera ang batas. Master Kin, ako'y nagbibiro lang sa junior. Iyamie, ang pag-uusap tungkol sa pera sa harap ng mga batong ito ay isang paglapastangan sa kaloob ng langit. Lucia Oyu, ang lolo mo ba si Lumingshi? Kilala niyo po ang lolo ko? Noong Divine Stone Project, siya ang punong taga-suri ng bato. Hindi ko akalain na sa kanyang pagtanda ay nagtago siya rito sa Nanjiao. Binabantayan ang mga nakatagong dekalidad na ito. Sayang, matagal nang nakatago, sa huli, ay naistorbo pa rin ang kasakiman ng mga ordinaryong tao. Master Kin, magkano po kaya ang halaga ng mga materyales na ito? Para sa isang tunay na maestro, ang pera ay para lamang sa mga ordinaryong tao. Pinapahamak niya ako.
Ito na lang. Ano? Yang basurang bato na yan? Nagkamali ba ng tingin si Master Kin? Puno ng depekto ang batong yan. Kapag binuksan yan, iyak na uling lang ang lalabas. Ito ba ang tinatawag na? Ang pinakamalaking tunog ay walang tunog? Ang pinakapangit ang siyang pinakamaganda? Teka lang. Hindi ko ibebenta ang batong ito kay Master Kin. Luchen, sinabi mo kanina, pipiliin ang may ay, hanggat may magbibigay ng kamang presyo. Sinagot na ko ni Master Kin kanina. May karapatan na akong magbigay ng presyo ngayon. Gusto mong mamatay? Gusto kong yumaman. Nagbigay ba ng presyo si Master Kin? Hindi, di ba? Magbibigay ako ng 10 milyong cash at ban check para bilhin ang batong ito. Master Kin, ang negosyo ay parang digmaan. Dahil hindi pa kayo nagbabayad, sa akin na ang batong ito. Hayaan mo na, binata. Dahil si Boss Kian ay may ganoong pagpapahalaga sa sining at handang gumastos ng 10 milyong ginto para sa pambihirang piraso na ito, ako na ang magbibigay daan. Luchen, narinig mo ba? Deal. Hiwain mo na yan para sa akin. Gusto kong mag-cut ng bato dito mismo. Sige. Dahil si Boss Kian ay nagmamadaling maging artisan, pagbibigyan kita. Sa isang hiwa na ito ba ay isang maalamat na banal na bagay o isang bangin na magpapabagsak kay Qian Youkei magpakailanman? Ang labis na kasakiman ay nakamamatay. Basahin mong mabuti ang disclaimer. Bayad na ang pera, tapos na ang transaksyon. Ang panganib ng blind cutting ay sa iyo. Kapag nasa cutting machine na ito, kahit anong lumabas, wala itong kinalaman sa akin, Luchen, o sa lugar na ito. Kapag napirmahan mo na, sa iyo na ang batong ito. Ilagay sa makina. Tigilan mo ang kadaldalan mo. Naglalaro na ako ng bato, nakabukas pa lang ang pantalon mo. Sa iyo na ang bato. Ilagay sa makina. Ang balat ng batong ito ay masyadong maluwag. Wala man lang pakpak ng langaw. Master Kin, talaga ba makakakita ka ng Dragonstone Grade Jade mula sa sirang batong ito? Ang nakikita ng isang Diyos, tulad ni Master Kin ay ang aura. Qian Youkei, kung ang jigong ito ay makakakuha talaga ng glass graded jade, kikita siya ng hindi bababa sa 300 milyon sa isang ito. Mga kaibigan, isang 10 milyong pusta. Ang raw stone na pinili mismo ni Kintay daw. Dumating na ang oras para masaksihan ang himala. Halika rito at higpitan mo ito para sa akin. Kung masira ang isang sulok, huhubaran ko ang balat mo. Ako mismo ang magpuputol. Ako mismo ang magbubukas nitong walang katumbas na kayamanan. Master Kin, ito ang tinatawag kong kayamanan sa gitna ng panganib. Sige, bigyan mo ako ng malaking berde. Eka, mali. Bakit ang lambot ng tunog ng pagputol ng bato? Ang luwag. Walang anumang pagtutol ang talim. Ang tigas ng batong ito, mas malambot pa sa ordinaryong bato sa ilog. Nahiwa na ang bala. Malapit nang makita ang laman. Pinakamataas na kalidad na Dragonstone Grade Imperial Gin Jade. Walang nakakagulat na liwanag ng kayamanan, walang kristal na kalinawan, at lalong wala ang nakakabighaning matingkad na berde. Sa hiwa, puro puti, tuyot at parang kahoy. Punong napakaraming bitak sa loob, dilaw na apog. Ang gadumi ng apog ay bumabagsak sa mga bitak. Ganap na, standard. Kahit itapon sa gilid ng kalsada. Pangharang sa gulong, ayaw pa ng tao dahil nagiwan ng dumi. Ita, hindi ba ito puting bato lang? 10 milyong piso, naputol lang sa wala. Hindi. Impossible. Masyadong makapal ang bala. Siguradong masyadong makapal ang bala. Hindi pa naabot ang gitna. Puputulin ko ulit. Hiwain mula sa gitna. Boss Qian, binabati kita.
Ang batong ito ay hindi man lang karapat-dapat gawing pambato. Gumastos ka ng 10 milyong piso para lang makabili ng tumpok ng pinakamagandang apog. Matandang manloloko. Matandang hukluban. Niloloko mo ako. Hindi ka ba ang jade carving master? Hindi ka ba ang pinakamagaling sa Jiangnan province? Ito ba ang pinakamagandang bato na pinili mo? Isang tumpok ng sirang bato na mas masahol pa sa kubeta. Sinasadya mong magplano, nakipagsabuatan ka kay Luchen para lokohin ang pera ko. Qian Yukai, huwag kang magsinungaling dito. Nakita ng lahat, ikaw mismo ang nagpumilit bumili niyan. Hindi man lang nagbigay ng presyo si Master Qin. Ikaw mismo ang nagmamadaling magbigay ng pera. Iyan ang tinatawag na deserve mo yan. Boss Qian, kailan ko sinabi sa iyo na ito ay isang napakagandang jade? Ikaw, pagkapasok mo pa lang, wala kang pinili. Ang pinakamagandang floating flower ay hindi mo pinansin. Ikaw lang ang tumuro sa sirang batong ito. Sabi mo, ito ay hindi isang pambihirang bagay. Ano pa? Boss Qian, tingnan mong mabuti ang hugis ng batong iyon. Ang ilalim ay patag, parang plato o tinta. Sa itaas ay may napakanatural na umbok na parang hawakan. Kagabi, narinig ko ang aking asawa na nagreklamo sa bahay na ang garapon ng atsara sa bahay ay masyadong lumulutang. May nawawalang bato para sa pagpiga ng banga. Pinayuhan niya ako na humanap ng isa bago umalis. Nakita ko ang batong iyon, tama ang bigat, perpekto ang hugis. Para sa pagpiga ng banga ng adobo sa bahay namin. Tamang-tama lang. Sa palengke, ang isang ganitong uri ng asol na batong slab ay nagkakahalaga lang ng 50 sentimos. Gusto ko sanang bilhin ng 5 yuan para sa banga, pero si Boss Qian, napakayaman, gusto niyang gumastos ng 10 milyong yuan para agawin ang bato ko. Ang paghahangad ni Boss Qian sa batong pangpiga ng banga ay talagang kahanga-hanga. Batong pangpiga ng banga, bumili ng 10 milyong yuan na bato para sa adobo. Naku po! Nakakatawa. Akala niya ay divine stone. Ang master, gusto lang ng takip para sa adobo. 10 milyong yuan para sa batong pang-adobo. Grabe naman ang kayabangan. Ang talino niya, wala na. Paalam na sa mundo ng alahas. Mga kaibigan, na-record nyo ba? Ito ang kinahinatnan ng pagiging sakim. 10 milyong yuan para sa malaking item na pang-adobo. Ita, sira na lahat. Sira na. Kung gayon, isasama ko kayong lahat ngayon para maging kasama ko sa impyerno. Basagin nyo. Naku po! Basag. Lahat ay naging pulbos. Ang 10 milyon ko, nawala na parang bula. Ang mga mamahaling bato rito, isasama ko sa pagkalugi ko. Tiyan. CANDC. Diyos ko, ito ay isang bihirang, top-grade ice-grade CANDC. CANDC na may violet na aura sa silangan. At luntiang-luntian, napakalaking piraso, 200 kilo, at walang kahit anong dumi. Ang ganitong uri ng top-grade CANDC material, kahit isang pulseras lang ang gawin, ay abot na sa milyon-milyon. Ang 200 kilong semi-transparent raw stone na ito, ang halaga nito, ita, bilyon-bilyon siguro. Mga kaibigan, saksihan ng kasaysayan. Isang palo lang, bilyon-bilyong halaga ng divine material ang lumabas. Kuya Chen, may National Treasury ba sa ilalim ng stone field na ito? Hoy, ako ang nakabasag niyan. Ito ang batong binasag ko. Magbibigay ako ng 20 milyon, 30 milyon. Isasanla ko lahat ng ay-arian ko. Ibenta mo sa akin ang material na ito. Ito ay. Hindi ito ordinaryong bagay. Ito ay isang divine creation ng langit at lupa. Tingnan ninyo ang direksyon ng mga kulay. Violet ang katawan, berde ang damit. Ang violet sa itaas ay nakabaluktot na parang pana. Dahan-dahan na parang isang matandang bulag na katawan. Ang berde sa ibaba ay nakabaluktot na parang bola, tulad ng isang sanggol na nasa duyan pa. Ang pinagtagpuan ng violet at berde na kulay na ito, ganap na natural,
Walang bakas ng artipisyal na paglililo. Malinaw na isang ina ang mahigpit na nakayakap sa kanyang anak. Tama, hindi lang yan simpleng floating flower. Iyan ay isang larawan na nabuo ng kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Ang natural na mother-embracing child na ime. Ang ganitong uri ng natural na jede na may malalim na kahulugan ay hindi na masusukat ng pera. Ito ay isang pambansang kayamanan na walang katumbas. Kriyan Yoke. Pamilyar ba? Nagpakabaliw ka dahil sa pera. Dahil sa ilang milyong yuan, nagdala ka ng mga tao para guluhin ang lugar. Pero nakalimutan mo, 30 taon na ang nakalipas, ang iyong ina sa Jede Mining Era, para lang mapag-aral ka, araw at gabi siyang nagtatrabaho bilang rawstone sorter. Sa huli, ang kanyang mga mata ay tuluyang nabulag dahil sa alikabok. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin. Ang lolo ko noon ang chief engineer ng Mining Era. Nakita niya mismo kung paano nabulag ang iyong ina. Nakita kanya mismo na ginagamit ang pinaghirapan ng iyong ina para magwaldas sa syudad. Ang mother-child connected heart jade na ito ay natagpuan ng lolo ko sa isang hukay ng sirang bato sa loob ng 10 taon ng paghahanap bago niya natagpuan ang pambihirang greenstone na ito. Ginugol niya ang lahat ng kanyang lakas, ginamit ang lihim na pulang lupa para gawin itong luma at itago, itinago sa pinakailalimong formation area ng basurahan. Balak niyang buksan ang balat nito, pagkatapos ukitin, ibibigay niya sa nanay mo bilang regalo sa ika-70 kaarawan niya. Gusto rin niyang ikaw, na hayop na bulag sa pera, ay makita ang iyong konsensya sa pamamagitan ng paghawak sa batong ito. Ngayon, ikaw mismo ang sumira nito gamit ang martilyo. Para sa pera, nakalimutan mo na ang iyong pinagmulan. Ang kulay ube na guhit ay parang mga bulag na mata ng iyong ina. Ang berdeng yakap ay parang init ng yakap ng iyong ina noong taglamig sa minahan, nang hubarin niya ang tanging berdeng jacket niya at ibalot ka sa kanyang bisig. Mama, nagkamali ako. Gago ako. Hayop ako. Hindi ako aw. Nabulag ako sa pera. Nakalimutan ko na ang sarili kong ina. May kaluluwa ang jade. Ang matigas na bato na hindi kayang hatiin ng kutsilyo o palakol ay natunaw sa isang patak ng luha. Luchen, ayoko na sa lupang ito. Ang nanyiyaw, hindi ko na kailanman tatapakan. Ang lahat ng ari-arian ko ay ipapanotaryo ko bukas at idodonate sa mga minero bilang pondo para sa pneumoconiosis. Iwanan mo ang jede na ito dito para magsindi ng insenso para sa lolo mo. Pagkalipas ng isang taon,